Hello po, magandang gabi po sa bawat isa na nakaabang, nakikinig at talaga pong nakatunghay po sa gawain na ito. At sa mga hindi po gabi na inabot ng video na ito, magandang umaga po sa inyo, magandang hapon at pagpalain po kayo ng Lord sa pakikiisa po at sa pagtunghay po sa gawain na ito kung saan man po kayo naroroon. At tayo po ay nasa Church of the Living Faith, Prayer and Fasting Devotion for the Nation. Tayo po ay nasa 38th season na po ng gawain na ito, Panginoon. Salamat po. At ang tema po natin para sa season na ito ay Bible character who inspired me most. Yan. At tayo po muna ay manalangin, hindi tayo nagabay. Ang Diyos, dakila, kami po ay nagpupuri sa inyo, O Diyos, na kami po ay dinala mo po sa gawain na ito. We thank you, we bless you, Lord God, and glorify your name, O Lord. At dinadalangin ko po, O Diyos, na sa mga sandaling ito, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa pagbubulay, sa pagtatalakay po ng Bible character na ito, Panginoon. At Lord, samahan mo po kami sa pag-unawa nito, O Diyos. At pawang mga salita mo lamang ang lalabas sa aking bibig, Panginoon, na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. At sa mga katotohanan mo lamang po ang siyang malalaman namin, O Diyos. At sinasaway ko ang mga gawa ng kaaway ng kaharian ng Diyos sa mga lugar na ito. Sinasaway ko at tinataboy sa pangalan ni Jesus. And we thank you, Lord God, for this time that we can that I'm able to be here to share your word. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name. Yan, salamat po at sa ating po pagpapatuloy. Sino po ang Bible character na ito na nag-inspire sa akin? Well, actually, nung pong nabasa ko ito, di basa lang, basang-basa lang, gano'n. Pagbasa lang, alam mo po, walang emotion na yung words, walang emotion, kundi flat note lang. Pero nung napanood ko po ito, one time, ay talagang, syempre, sa mga video, full of cinematic effects para ma-hook ka sa pagpapanood, ano po. At napanood ko po ito, ito pong Mark 5. Ito po yung dito po lumabas yung character niya. Mark 5:25 hanggang 34. Yan. Sino po ba to? Yung the bleeding woman, no? The bleeding woman. Alam po, talaga pong uncomfortable. Hindi po komportable kapag may period. Sa babae lang po ito meron. At talaga pong nung nabasa ko, mga 10 chapters, 10 verses lang meron siya dito sa chapter 5, ano po. Pero it took her 12 years and itong bleeding woman na to suffered so much. Suffer ba ang tawag doon? Siya ay merong hindi normal na function sa kanyang body system. Ano po? Kasi po sa babae po, usually ang period last for mahaba na ang mga isang linggo. But this woman, at nag-happen lang yon monthly, gano'n. But this woman, perhaps nung nagkaroon po siya ng period, it never stopped. At talagang naano na siya yung
For 12 years, meron siya nito. It never stopped. Tuloy-tuloy, never stop nga po eh. At sabi sa Biblia ay nag naubos na ang pera niya. So, kung ito ay naubusan na, natural, meron siya dati. At sa kapapagamot, paghahanap ng solusyon sa kanyang sakit, kung sakit man ito, o siguro sakit niya dahil chronic siya eh. Naghahanap siya ng solusyon paano matapos, paano siya gumaling. At talagang her story ay nakaka-devastate po dahil hindi siya maka-move ng normal. Hindi po ako humanga sa kanya dahil meron siya nito. May sakit, hanga ka, hindi. Naawa po ako. Actually, yung pinanood ko talagang hindi ko mapigil yung pag-iyak ko dahil talagang yung so much emotion poured sa film. Po. At talagang wow. Kasi nakarelate ako. Nag-suffer siya doon sa period. Hindi po masarap kapag merong period actually. Nababawasan ang move mo, ganyan. Yung very conscious ka, may stain, girly-girly. Talagang yung bang hindi ka mapakali. Yun sa kanya, continuous siyang meron doon. Kasi for 12 long years, meron siya nito. Hindi po natapos, hindi tumigil, laging meron. Talagang, so, sa tingin ninyo ang itsura, ang amoy, ang kilos, medyo hindi po talaga kasing normal, kasing how do you see regular or normal na babae. At siguro siya po ay walang asawa. At siya hindi siya dito po sa sinabi sa kung saan itong nangyari ay hindi po siya taga roon. Doon po sa pinanood ko po, nakatulong ay siya ay galing sa ibang lugar, nagpa-transfer na siya para kasi walang natanggap sa kanya, yung walang nag-accommodate ba pag nalaman na gano'n, meron siyang period sa mga Hudyo po ay kapag may period, unclean ka. Siya for the rest of her life until the present na istorya po ito sa Biblia ay may period siya. So, for 12 long years, siya ay unclean. At sikreto na lang na siya ay nakakapagsalamuha sa iba. Kapag na-discover nila, nakikita nila ang stain, alam na po na may period. Pag may period, unclean. So, why you mingle? Why you, yung nalapit sa iba? Alam mo, meron ka niyan, unclean ka, dapat isolate ka. Sa normal, it can, matatanggap mo na isolated ka kasi it's for some time lang. Pero siya kasi 12 long years na siguro meron na siyang tawag sa kanya na siguro tawag sa, ito si Baho, andito na naman si Baho. Anuhin ka na yang, lalayuan ka na nila dahil ayaw nila sa'yo. Andito na si yung mahirap na to eh. Yung meron palaging chismis sa iyo, pinagmamaritesan ka na palagi. Dahil pag nakita ka na kasi, tumatak na sa katauhan mo yung kung ano yung meron ka, kung ano yung nagsasuffer ka, nasa nagiging transparent na sa tao kung sino ka. Ayan, andyan na naman si yung
si Tagos. Yan, gano'n. Yung nabubuo na sa katauhan natin, yung kung ano yung meron sa katawan natin. Ano po, yun po, nakakaawa na malaman, na makita na itong taong ito ay nasa ganong sitwasyon. At talagang ginawa niya ang paraan. At nung na alam niyang si Jesus ay ano nga ba niya na nandoon or nabalitaan niya. Nung nabalitaan niya na eto si Jesus ay nandoon lang sa vicinity, sa vicinity lang, at meron na siyang narinig na this Jesus can heal. So ano po, sa mga magbabaraha, ano po, huling alas na. Siguro ay huling alas na niya ito. Libreng paggagamot. Why not try? Lahat, wala na siguro mawawala sa kanya kung sumubok siya, kasi wala na siya eh. Wala naman na siya. Naubos na sa pagpapagamot. So, i-try na. Okay na. Talagang nag-contemplate po siya paano niya gagawin, anong attack ang gagawin niya. Yan. So, nung time na nakita na niya si Jesus, yan, nagpe-pray na siya on her own, na sabi niya, to get a touch. Kung mahawakan ko man lang yung tassel, actually tassel ang mga dinidescribe sa ibang book or sa mga commentaries. Tassel daw yun eh. Yung hem lang mahawakan niya ay gagaling na siya. Wow. Talagang yung faith niya bumuhos na po on the time. Kaya po hindi na niya pinakawalan ang pagkakataon na ito, kasi it could be na pag dumaan na, pag pinalampas niya ay baka hindi matagalan pa. She want to heal now. Andiyan na siya. So with all her strength, talagang inabot niya. Yun po sa pelikula po, talagang napaka cinematic effect po. Ang maraming emotion ang binuo doon po sa move na iyon, doon po sa film. Pero po dito po sa talagang sabi niya, just a touch from the hem of his cloth ay gagaling ako. Yung bang sure na gagaling siya sa tela pa lang, doon pa lang sa hibla, sa hibla pa lang, kasi hibla yung tassel eh, yun ang description. Sa atin ay hibla pa lang, ay mahawakan ko ay gagaling na ako. So, what a faith. At when it happened, talagang si Jesus naramdaman po niya na may lumabas na dunamis sa kanya. At hindi po, alam po ng Lord kung ano po ang nangyari. At hinahanap niya kung nasaan ang babae na ito para magbigay ng patotoo doon sa mga na ang daming tao ang daming tao, wait lang. Ang daming tao na nando siksikan. So, if you have intention to the Lord,
ah, of course, alam ng Lord kung sino ka. Alam ng Lord kung ano ang iyong nararamdaman. So, by that time, connect na sila nun eh. Ah, nung hinahanap ni Jesus, gusto niya malaman at nang makita, malaman ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya nataliso dahil ang daming tao eh. Ah, hindi naman siya natumba dahil nahilo siya. Ah, may sinadya siyang gawin. May sinadya siyang gawin kay Jesus on reaching. At gusto ni Jesus na ipatotoo niya ito sa mga tao. So, hinanap niya. At yun sabi niya, ako po iyon. She felt so sorry, she felt so ashamed na parang ninakawan niya ng atensyon at nakaagaw nga po siya ng atensyon. Sa saganang kanya lang ay hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya kasi hinahanap na siya eh. Siguro sa tono ay intense, hinahanap ni Jesus intense, ganyan. At yun, nagsabi siya na siya nga yun. Well, talagang she is not expecting na lalapitan siya at sinabi sa kanya na you are well. Diba? Sabi, basahin ko nga po. Dito po sa komentar, sa ano na to. Sabi, ito, your faith has made you well. Amen po. Wow. Talagang, yung faith ng babae na ito, it moved the Lord para i-confirm sa kanya kung anong ginawa niya. Your faith has made you well. Binigyan siya ng biyaya na ito ng kagalingan. Pinagaling siya sa ginawa niyang ito. Yung paglapit niya sa Lord. Pinumbasan ng Lord ang kanyang pananampalataya. Pinagaling siya ni Lord. At yun, tumigil lang iyak ko. Yun, yung pinapanood ko yun, talagang parang so heavy yung time na yun. At nung natapos na, ay nakahinga na rin kami ng maluwag. Yeah. Talagang ano po, so much emotion po. Kung sa video po, ano po, na mapanood yon itong habang binubulay, talagang wow, ang Lord ay yung faith na meron tayo, it will move Him para abutin tayo. No, sabi niya, without faith, you cannot please God. At I believe na yung napakarami sa atin, sinubok maraming bagay or we are drowning sa mga sitwasyon na it kept us so long doon sa sitwasyon na yon na nilulunod na po tayo. Halimbawa, meron dyan na katulad ng babaeng to, may sakit, hindi nawawala. Meron dyan na nag-aaral, pero she kept on trying her best, pero hindi umuubra. Meron din naman na yung bang mga sitwasyon na hindi siya makaalis doon, yung lungkot, hindi siya maka-move on sa lungkot na yon, hindi niya malampasan, hindi siya makaahon sa lungkot na yon. Kapatid, kahit gaano kalalim ang sitwasyon mo, kaya tayong abutin ng Lord. Tawag lang tayo sa Lord. Katulad ng babae nito,
she gave her last, yung mga last alas na niya to, na ibinuhos niya na to sa Lord. Uh, she tried napakarami na ng bagay. Siguro, mga legal na doktor at mga illegal na doktor, sinubukan niya na. Legal na doktor, katulad ng mga doktor mismo. At yung mga nagdo-doktor-doktoran, yung mga uh, albularyo, yung mga nagtatawag ng spirito. Well, uh, sa nagtatawag ng spirito, mas masama pa ang nangyayari dyan. Lalo ka pang nilulubog sa mga sa sitwasyon mo. Hindi ka niyan paaahunin, dadagdagan pa hanggang sa mawalan ka na talaga ng pag-asa. But this woman, hindi po siya nawalan ng pag-asa. She kept on trying, but she found the Lord Jesus to pagbigyan ng kanyang pananampalataya. Kaya po, salamat dahil may ganitong istorya sa Biblia na makakapagbigay ng encouragement sa atin na kahit ano ang sitwasyon natin ay kaya tayong abutin ng Lord. Walang pangyayari, walang sitwasyon na hindi tayo kayang abutin ng Lord. Yan ang nasa bandang huli na siguro na naiisip ng babaeng ito, na kung siya ay Diyos, ay patunayan niya sa akin. Kaya eto ako. So, ikaw kapatid, you might be in the same situation. Why not? Why not na lumapit ka sa Lord? Subukan mo siya. At hindi ka mabibigo. Hindi tayo bibiguin ng Lord. Amen? Talagang, He's the Lord of miracles. He's still doing miracles. Miracles noon, miracles ngayon, and He can do more miracles in the future. Habang nabubuhay tayo, may milagro. May Diyos na siyang gagawa nito para sa iyo. Amen? At sana po ay naabot kayo ng mensahe na ito ng Mark sa babaeng nagsasuffer sa napaka uncomfortable na situation ng kanyang physical body. Sa Lord, walang imposible. Yan po ang minimensahe din po dito sa story niya. Talaga pong nakaka-amaze po. Yung awa ko sa kanya ay napalitan ng hanga. Napahanga ako sa faith niya. Amen. So, without faith, we cannot please God. Amen. So, let's pray. Father God in heaven, salamat po Panginoon na you open our eyes, Lord God, sa sitwasyon ng babae na ito, Panginoon. Na may ganitong story na inabot po kami, Panginoon. Salamat po. Kung siya ay pinagaling sa kanyang suffering na inabot na ng 12 years, Lord, ako po ay umaasa pa rin sa inyo, umaasa sa inyo na sa sitwasyon ko ay ikaw ang aabot sa akin, Panginoon. Aabutin mo ako, O Diyos, sa pag-abot ko sa inyo. Hindi mo ako pahihindian. You are not going to fail me, O Lord God. I'm reaching to you, Lord God. Abutin mo po ako, O Diyos. Iahon mo po ako sa sitwasyon ko, Panginoon. Bigyan mo ako ng pag-asa. At baguhin mo po ang takbo ng aking buhay, Panginoon, ng aking isip, O Diyos. Umaabot ako sa iyo, O Diyos. Abutin mo po ako, Panginoon. Abutin mo ako, O Lord God. I come to you, Lord God, humbly, Lord God,
And I feel so sorry, Lord, na I have tried a lot. Napakarami na ang aking sinubok. Pero all this, Lord God, ay wala pong nangyari sa akin. All this failed, Lord God. Alam ko po na ikaw ay dumating upang ako ay abutin, iahon sa sitwasyon ko na ito. Lord, abutin mo po ako. Salamat po, Panginoon, dahil ang sabi mo, hindi mo ako pahihindian. You always ask me to come to you. Lord God, thank you, Lord God, for this time. Ikaw, Panginoon, hinihintay mo ako, Lord God. So now I come, Lord God. Thank you, Lord God, for this time. Thank you for blessing me, Lord God. Thank you, Lord God, for the healing, Lord God, sa mga sitwasyon na akala ko wala na, hindi na ako makakaahon. Lord God, thank you, Lord God. Thank you, Lord God. And I know you are going to bless me more, Lord God, as I come to you. Lord God, thank you. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for administering, Lord God, sa mga tao na nasa ganitong sitwasyon. Bless them, Lord God, at ikaw ang magpakita ng iyong kapangyarihan sa kanila, O Diyos. Thank you. At Lord, in Jesus' name, ikaw po ang mag-bless sa mga tao na ito. Ikaw po ang umabot sa kanila, Panginoon. Pakita mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan, O Diyos, ang iyong pagmamahal, Panginoon. At Holy Spirit, I ask na ikaw po ang mag-akay sa kanila sa pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. In Jesus' name, Lord God, I ask of it. Lord, I thank you, Lord God, for this time, for reaching those mga nasa mga lunod na sitwasyon. Abutin mo po sila, O Diyos. Alam ko po na ikaw ang siyang makakapag-ahon sa kanila sa mga sitwasyon nila na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa, panibagong buhay. Lord God, bibigyan mo sila ng kagalakan sa mga puso po nila, O Diyos. Babaguhin mo po ang mga takbo ng mga isip nila, and especially their hearts, O Lord God. Lord, I give them to you, Lord God. Ikaw po ang mag-administer sa kanila, Panginoon, in Jesus' name. And Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, tinataas ko po, Panginoon, sa inyo, ang aming pong bansa. Ikaw po ang magpagaling, Panginoon. Heal our land, so Lord God, from our iniquities, O Lord God. In Jesus' name, I ask of this. Ang mga problema po namin ng aming bansa, Panginoon, ay talaga pong leading us sa mga ayaw niyo po na puntahan po namin, Panginoon. Ayaw niyo po na gawin namin, Panginoon. At Lord, open our eyes, Lord God. Open our hearts, Lord God, sa mga bagay na hindi po nakakalugod sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, na you are using ng mga tao, Panginoon, upang umabot sa mga nangangailangan, spiritual, Panginoon, ng mga kababayan namin, and even, Lord God, ang mga churchmates namin, Panginoon, the rest of the Christian, Panginoon. Thank you, Lord God, for using mga tao, Panginoon. And this video, Lord God, I claim it helped, Lord God, ng mga taong nangailangan ng encouragement. At bless mo po sila, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magsukli sa mga taong ginagamit mo, Panginoon. Bless them, Lord God, in Jesus' name. And Lord, tinataas ko po sa inyo ang aming youth camp, Lord God, na sa mga sandaling ito, Panginoon, ay nagkakala pa rin po, Panginoon, ng pampuno po sa mga kakulangan, Panginoon. Lord, bless mo po ang mga tao na nilalapitan namin, Lord God. May mga nilalapitan kami na hindi po nasa magandang sitwasyon na we thought we can ask from them. But Lord, we shared, Lord God, your word.
Bless them, Lord God. Reach for them, oh Lord God. Sa mga sitwasyon nila, bless them, Lord God. And shower them your blessing, Lord God. Your gladness, Lord God. Kayo po mag-bless sa kanila, Panginoon. At Lord, we ask, Lord God, to you, Lord God, i-bless mo po ang mga pastors, Lord God, and their families, Lord. Ang mga ministry nila, i-bless mo po sila, Panginoon. Pagyabongin mo po ang mga pananampalataya nila, Panginoon, upang mas lumawak pa ang kanila pong pagkakilala sa inyo. At mas marami pa po rin silang maabot, mabahagian ng iyong pong salita. We thank you, Lord God, for mga blessing na ito sa pananampalataya na ito. Increase our faith, Lord God, in Jesus' name. And we thank you, Lord God, sa lahat ng mga provision mo sa amin, Lord God. Thank you for answering our prayers. And thank you, Lord God. At ikaw po ang mapapurihan sa mga ginagawa namin, Panginoon. Ang mga panalangin pa po namin, ikaw po ang keep us on praying for it habang hindi pa po namin natatanggap. Hindi po kami aalis sa pananalangin sa bagay na ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord, at ikaw ang marapat na bigyan ng papuri, parangal, at pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, na iyong ginawa. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless. God bless. God bless. See you next time. Bye.